Ang mga lalaking ito ay umaakyat ng madulas sa limestone cliff. Nanganganib ang pagbagsak ng hanggang 100 talampakan. Naghahanap sila ng isang bihirang pugad na gawa sa laway ng ibon na matatagpuan sa loob ng mga kuweba. Sa buong Timog Silangang Asya, sa Pilipinas, ang mga harvester kilala bilang butchard ay sa loob ng maraming siglo ang pamilya ni Alvin Villarendo. Nilagay ang kanilang buhay sa linya sa mangalap ng mga pugad ng swiftlet. 2 libra lamang ay nagkakahalaga ng 29 at ito ay ginagamit upang gumawa ng isang sopas na pinaniniwalaan ng mga lokal na mabuti para sa iyong kalusugan. Ang demand ay napakataas na ang mga sakahan ay mabilis. Lumalabas sa buong Timog Silangang Asya, ngunit patuloy na nagtitipon ang mga butcheridor sa pugad sa ligaw kahit na may panganib. Kasangkot, sinundan naman si Alvin sa kanyang paghahanap outwhy itong sinaunang paraan ng harvesting is still happening and what? Ginagawa itong isang mapanganib na negosyo. Si Alvin at ang kanyang mga tauhan ay nagtitipon sa Bengal, punto sa makapangyarihang magandang isla. Ang kanyang grupo ay binubuo ng mga kamag-anak na pinsan, magkapatid na tiyuhin at pamangkin. Nilagyan nila at mahalagang bagay ang bangka, mga kasangkapan, asul na butil, flashlight at papunta na sila sa Nabat Island. Isa ito sa 7,000 isla na bumubuo sa Pilipinas at maaari mararating lamang sa pamamagitan ng bangka. Bumaba sila sa bangka at naglalakad na walang sapin sa kabila ng madulas at matutulis na bato. Ginagawa nila ang hagdan habang sila ay umaakyat pataas. Inihigpitan nila ang kawayan gamit ang lubid. Noon, kinakabit nila ang isang piraso ng kahoy na tinatawag na kalitang sa hagdan. Indium, ngunit mga advance na booster door tulad niya. Minsan ay gumagamit ng kaunti hanggang sa walang suporta ang kanilang mga kamay at paa lamang. Ito ang pinakadelikadong paraan para umakyat. Sa wikang rehiyonal na ito ay kilala bilang gagang, kagang, lang or like a crab. May mga close calls na si Alvin at Sia. Isang beses na dislocate ang balikat niya. Ang isla ay ganap na malayo kung mayroon. Isang emergency, walang paraan upang mabilis humingi ng tulong. Ang butcherd ay umaani lamang sa panahon ng araw, kung kailan ang mga ibon ay naghahanap ng pagkain. Minsan, ang mga kuweba ay mas bababa at mas madali upang maabot, ngunit ang mga alon ay humampas ang mga bangin ay nagpapakita ng isang banta. Ang mga pasukan ay maliit, ngunit ang mga kuweba ay karaniwang maluwag. Gumagamit sila ng mga flashlight para ilawan ang daanan. Matapos makita ang mga pugad ay gumagamit si Alvin ng spray bottle na puno ng tubig para lumuwag sila. Sila ay pagkatapos ay dahan-dahang binabalatan ang mga pader ng kuweba. Nag-iingat din si Alvin at ang grupo niya upang pumili ng anumang mga pugad na may itlog na alam niya na kung mabubuhay ang ibon, gayon din ang sa kanya kabuhayan. Minsan mahirap abutin ang mga pugad. Italyan, gumagawa ng bagong pugad ng ibon sa loob ng 15 araw. Kapag nawala ang mga luma, ngunit kung minsan ang lahat ng mahirap na trabaho, ang bushy doors, ilagay sa ay para sa walang kung anghol. Si Alvin at ang mga kamag-anak niya lang, mga taong umani ng isla ng Anabat. Iyan ay dahil natuklasan ng kanyang mga ninuno daan-daang mga kuweba. Si Alvin mismo ay 9 gulang pa lamang nang siya ay pumunta sa mga kuweba para sa unang oras kasama ang kanyang ama na isa ring butchard. Nagpapalipas sila ng gabi sa isla, ngunit kahit na sila ay nasa mataas na alerto, ang mga pugad na swiftlet ay inaani lamang, Disyembre hanggang Abril, at makahanap si Alvin ng kasing dami ng 2,500 sa 5 buwan na iyon. Pagkatapos anihin ang linisin ang mga ito upang maalis ang anumang mga balahibo o mga sanga, pagkatapos ay hinahati nila ang mga ito sa kanilang tigas at kulay glass nets. Ang pinaka kumikita kadalasan sila ay puti, tuyo at gawa sa purong laway.
Las Beans ay hindi kasing puti at may magkakaroon ng ilang mga labi na pinaghalo sa at Class C. Ang mga pugad ay malambot at dilaw na dalawa lamang. Pounds ng pinakamahusay na uri ay nagkakahalaga ng tungkol sa 29 na raang dolyar. Binibili ng lokal na City Hall ang pugad, ang mga butchard sa isang regulated na presyo, at ibinebenta ang mga ito sa mga pribadong customer sa mundo. Hinati ng busidor ang kita, si Alvin ay gumagawa ng mga daan kapag ang season ay kumpleto. Ito ay hindi gaanong pera ngunit sabi niya ito ay sapat na. Ang mga pugad ay ginawa mula sa mga tumigas na laway ng swiftlet bird. Sila ang pangunahing sangkap sa ibon. Nest soup, isang delicacy sa China at sa paligid ang mundo. Ang isang mangkok ay maaaring nagkakahalaga ng $100. Sa mga nakalipas na taon, demand para sa mga pugad at tumaas na ang sopas ng pugad ng ibon. Ang industriya ay nagkakahalaga ng $5 bilyon at maraming timog silangang Asya. Ang mga bansa ay naging swiftlet, pagsasaka. Nag-set up sila ng mga estrukturang gayahin ang natural na tirahan ng ibon. Madilim na inabandona, mga gusaling parang kuweba, at gumagamit sila ng mga peking tawag sa ibon para makaakit. Ang mga swiftlet butchard o sabihing napansin nila ang pagkakaiba sa bilang ng swiftlet, mga pugad na naiwan sa kagubatan. Pero hindi sila sigurado kung dahil ba sa pagsasaka o iba pang salik sa kapaligiran. Ang mga sakahan ay nagdudulot ng hamon sa kabuhayan ni Busidor. Pero sabi ni Alvin, mas mataas ang caveness, kalidad kaysa sa mga sakahan. Naniniwala ang mga lokal na mayroon silang gamot, ari-arian, at mayroong ilang agham na sumusuporta dito. Isang pag-aaral noong 2015 ay nagpakita ng mga pugad, puno ng sustansya na maaaring magpalakas ng kaligtasan ng bata, at sila ay mayaman sa protina, amino acids, at bitamina na palakasin ang mga organo. Makauwi na rin si Alvin pagkatapos ng 2 araw. Pangangaso ng mga pugad malapit sa mga panahon. Tapos na.